Hi everyone. Our Bible verse for today is all about Job 1, verse 1. There was a man in the land of Uz. There was a man whose name was Job, and that man was perfect, upright, and one that feared God, eschewed evil. So, sa Tagalog, may taong lalaki, may isang lalaki na sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasalanan. So, ang topic natin for today is blameless. When you say blameless, pagdating sa Diyos, perfect yung ibig sabihin. Pero pagdating sa tao, ibig sabihin, walang kapintasan. Hindi siya perfect kasi nagkakamali. Pero, sensitive sa kasalanan, walang kapintasan. Matuwid, may takot sa Diyos. At lumalayo sa kasalanan. So, kaya tinawag siyang blameless. Matuwid siya. These are itong verse na to is patungkol kay Noah. Generation ni Noah. Because Noah walked with God. Lalaking matuwid na walang kapintasan. Taong naglalakad kasama ang Panginoon. So, being blameless requires us to be sensitive to sin. Na ninanais mong mabiyayaan ng Diyos na huwag makagawa ng kasalanan. Kasi tayo bilang tao, talagang nabuhay tayo ng kasalanan. Kaya nga ang tawag sa atin kalos eh. Kasing kalos, yung puso natin may kalyo na, manhid na sa paggawa ng kasalanan. Kasi alam naman natin minsan nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero, nagiging manhid ito dahil sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Kasi nakasanayan na. Kinaugalian na. Kapag araw-araw natin ginagawa, nagiging lifestyle na hindi mo na iniisip yung takot sa Diyos kasi nawawala na yung guilt. Nagiging kalyo na yung puso sa paggawa ng kasalanan. Ang isang taong blameless, sensitive sa kasalanan. So, dapat andun yung principle natin na firm tayo. Godly firm, like godly fear. That don't wanna do sin. So, mataas yung sensitive natin sa paggawa ng kasalanan. Manhid yung, alam mo yung hindi ka manhid. Now is the right time para sa atin mag-repent at mabilis magsisi sa kasalanan. Blameless is fearing God. Alam ng tao sa sarili niya na nagkakasala siya at sensitive siya sa kasalanan. So, may mga tao kasi na kahit nakagawa ng kasalanan, ma-pride. Talagang hindi matatawag na kumbaga parang kahit alam niya nakagawa siya ng kasalanan, kahit hindi man lang siya marunong mag-sorry sa nagawa niyang kasalanan. Ang malupit nun, biniblame niya pa yung ibang tao sa kasalanan na gawa niya. Sinisisi niya pa yung ibang tao sa kasalanan na gawa. Siya ang may gawa. Yung blameless na tao, may takot sa Diyos. Na ayaw natin na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. No, alam mo sa kasalanan gawa mo at patuloy kang lumalaban at lumalayo sa kasalanan. Ito yung tao na nadulas, nadapa sa kasalanan, pero pinipilit bumangon. Pinipilit na
lumakad kasama si God. Magpatuloy sa paglalakbay kasama ang Panginoon. Sa panahon na katulad ni Noah na halos lahat ng tao sa panahon niya sobrang masama at 8 lang silang natira. His walk with God, hindi siya perfect. Nakakagawa din siya ng kasalanan. Pero ang maganda kay Noah, sensitive siya sa paggawa ng kasalanan. It's not all about kasi sa kasalanan ginawa mo. It's all about the attitude kapag nagkakaroon ka ng pagkakasala. So let us hate sin in everything evil. Karamihan sa atin is nakakagawa ng kasalanan. Kasi naging lifestyle natin yung kasalanan at paulit-ulit na ginagawa. Kaya nawawala yung guilt na pakiramdam. Kapag yung isang bagay araw-araw mong ginawa, nawawala yung guilt. Nagiging okay na lang kasi nagiging sanay ka na. So, ang taong blameless, galit sa kasalanan ng iba, pero dapat mas galit ka sa kasalanan mo. So, let us examine our heart regularly na alam mo yung tanongin mo sa sarili mo, kamusta ba ako? Kamusta ako sa family ko? Kamusta ako sa relationship ko? Kamusta ako bilang mother? Kamusta ako bilang Christian? So, make your Heavenly Father be proud. Yung Diyos natin, proud siya. Dapat maging proud siya sa atin. We have to keep step and spirit with God. Yung Santong Spirito, tumutulong yan sa atin para maging humble tayo, maiwasan yung kasalanan, and we are quick to repent. So, hope this simple verse will learn something. Thank you everyone, and God bless.